natatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagkukulang. Ang grasya ko ay sumasalim. Parang naglolo ko microphone natin rin, no? Amen. Mga kapatid, good morning sa inyong lahat. Nagpuputol-putol. Wala ba ibang microphone? Nagpuputol-putol eh. Hello, Mike. Okay, thank you. Noong araw, mga kapatid, natatandaan ko pa, siguro natatandaan nyo rin, napakaraming mga preacher na nagpupunta dito. Lakas naman ako kasi rin. Maraming preacher na nagpupunta sa Pilipinas, nag-iibanghelyo. Nandun si Ernest Ainsley, sino pa ba nandun? Ang favorite yung mag-preach ko si Jimmy Swaggart. Kasi ang galing kumanta nun. Pinsan niya yata si Elvis Presley kaya kasi kumanta. Tapos, sikat na sikat nung araw yung mga charismatic. Panahon nyo ng CHCCP pa tayo. Hindi pa LCJ nun. Kasi si Brother Manny ginamit nung araw. Nasa Catholic pa siya eh. Nasa Catholic pa si Brother Manny nun. Meron tinatawag na charismatic healing ng Katoliko. Nagsimula yung mga yan sa mga Katoliko eh. Yung charismatic. Tapos pag tagal-tagal, naririnig ko na, hindi na charismatic. Charismo. Tapos natatandaan ko nun din, ang dami. Umaatin pa nga kami yan. Misa sa Arameta, sa where else, sa Makati. Para makinig ng ebanghelyo nila. Eh nung time na tawagin na tayo ng Panginoon, nung tawagin na ako ng Panginoon, CHCCP pa rin yun. Kaya lang, meron na sa barats na nilagay na worship area every second Sunday. Asan na kaya yung mga yun ngayon, ano? Parang katulad natin, yung mga tumanggap sa atin sa Panginoon, asan na ba ngayon yung iba? Pero ako naniniwala, may mga tunay na Kristiyano noong araw, noong time ng charismatic na yun, talagang sa Diyos. Ngayon ang Diyos ang gagawa ng para edikta sila. Kasi napakarami talaga dun eh. Sikat na yun. Yung I have found it pa nga, sikat dun eh. I have found it, si Jesus Christ pala yun. Makikita mo sa t-shirt, ang dami. Tsaka talagang lagana pa charismatic dun. Ang mga kanta pa nung araw nun talaga, yung mga charismatic song eh. Buti nga ngayon, na-upgrade na eh. Gaganda na ng kanta ngayon, puro mga John Owen na eh. Nung araw, hindi maganda yung mga praising nung araw eh. So mga kapatid, gusto ko lang i-emphasize sa inyo mga kapatid, ang message kasi sa atin ni Lord, acceptance of Jesus Christ. Kasi nung araw, nag-present, sabi, tanggapin nyo si Jesus Christ as your Savior and you shall be saved. Asan na kaya ngayon yung mga yun? Kasi ano ba yung acceptance of Jesus Christ? Kasi ang mga demonyo, tinatanggap din si Jesus Christ eh. Talaga nanginginig pa, natatakot ko eh. Kasi pag sinabi acceptance of Jesus Christ, si Jesus Christ ba in-accept mo? Sinong Jesus Christ yung in-accept mo? Kasi pag in-accept mo si Jesus Christ, may a-accept din ka pa yung salita niya. Kasi yung salita niya, yun ang magliligtas sa iyo. Kasi yung salita niya, siya yun eh, si Jesus Christ yun eh. So yung iba, tinanggap na si Cristo sa pangalan. Kasi walang mga tagapagturo magtuturo. Hanggang sa dumating na nga ang espiritu ng pagtuturo, tinuturuan na tayo. Kaya timely, nung tawagin tayo, merong apostol na nagtuturo. May mga revelation binibigay sa apostol para ituro. Kasi yung acceptance of Jesus Christ, a-acceptin mo rin yung aral niya. Kasi sabi sa James 1:21 eh, alisin niyo yung mga kasamaan sa inyo at itanin niyo sa inyong puso ang salita ng Diyos na magliligtas ng inyong kaluluwa. Romans 10:9-10. Sabi doon eh, if you will accept Jesus as Lord and you will believe in your heart that the Father raised Him from the dead, you shall be saved. Yun ang sinasabi doon. So ano yung a-acceptin? Yung Word of God. Kasi pag hindi mo tinanggap yung Word of God na ibibigay ni Kristo, itatakwil mo yun, itatakwil ka rin. Sabi sa John 12:28.
Sabi sa John 12:48 ang ganito, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita. So ang pagtatakwil kay Kristo, hindi mo tatanggapin yung salita niya, katulad ng ginawa ni Satanas at yung mga angels. Hindi na tinanggap ang salita ng Diyos, lumaban pa. So kapag tinanggap mo si Kristo, at tatanggapin mo rin yung salita ng Diyos niya, yung salita niya rin. Pag itinakwil mo ang salita ng Diyos, itinakwil mo si Kristo. Ay mayroong isang hahatol sa kanya sa huling araw. Ang salitang sinalita ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. So kapag tinanggap mo si Kristo, hindi mo tinanggap ang salita, hahatulan ka ng salita. Yung salitang sinalita niya, ang hahatol sa iyo sa huling araw. So to be safe na ligtas tayo, we will always believe everything. Ibinigay sa atin ng Espiritu ng pananampalataya na hindi na tayo mabubuhay sa daigdigang pagkatao, kundi sa bagong pagkatao na. Kasi yung life resurrected ko, kaya sabi niya kapag sumampalataya ka na si Kristo binuhay na maguli sa mga patay, maliligtas ka. Kasi ano yung pagkabuhay na muli ni Kristo sa mga patay? Kasi sabi dun, if you will believe, kung paniniwalaan mo na si Kristo namatay sa iyo at muling nabuhay, meron ka ng bagong buhay. Kung paano namatay si Kristo, namatay tayo sa dating makakapamuhay tayo sa isang bagong buhay. So yun ang hindi na ituturo Ang itinuran nila, tanggapin si Kristo. O ito tinanggap na, tapos na. O ano pa susunod? Wala na. Ngayon, nung magalingin ng Diyos na tawagin na tayo, inilagay tayo sa iglesia na itinatag ng Panginoon na Diyos. Founded through apostles and the prophets. So hanggang sa naging LCJ na nga ito. Nakapasok na ako ng LCJ na. Ligaya ni Cristo Jesus na. Simple lang ang mga revelation ni Brother Man, hindi malalalim. Hanggang sa naitatag ng School of Prayer, ayun, doon na maging malalalim. Turo. Hanggang sa ayun, nawala na rin yung School of Prayer, nawala na rin yung nagtuturo. Hanggang sa naging ACLK Ministry, tayo na. Tayo na nanatiling tapat. Yung mga tinawag naman, ay pinili naman at nanatiling tapat ang nanaig kasama ni Kristo. So we are overcomers. Ang magiging overcomers lang, yung mga tapat. Kaya sabi nga, sana kaya nandun yung mga pakinig ng pakinig kasi nandun din ako dun Ang dami talagang preacher nun. Napakarami. May mga healing pa nga sila, pinapatungan ng kamay, bumabalabag pa Ginawa din sa amin yun ni Brother Manny, anointing na. Nung i-anoint na ako, pastor, in-anoint na ako ng oil. Ayun, tsaka lang ako bumalabag nun. Hindi mo naman makontrol yung pagbalabag talaga. Unti-unti. May buti naman may sasalo. Kaya yun, unti-unti kaming Yun ang anointing. Pero yung nakikita na natin ngayon dito, nag-worship siya, nagbabalaga, pagbalabag, babalabag na naman. Itatayo, babalabag na naman. Ano yung pinaggagawa nito mga ito? So, ang importante, sabi sa Psalm 119:11, ang salita mo nilagay ko sa akin, puso ko ako hindi magkasala. James 1:21, ang salita na yun itatanim sa ating puso, sa ating buhay, ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. 1 Corinthians 15:1-2, kung mananatili tayo sa salita ng Diyos na ipinangaral na sa at nananatili tayo na bubuhay doon at sumasapat, maliligtas tayo. Kung mananatili tayo, maliban na lang, kung sumampalataya ka na, walang kabuluhan. At tulad ng mga anghel, wala nang kabuluhan ng faith nila. Si Lucifer, wala na. Intentional yung ginawa nila, rebellion. Hindi na sila napatawad nun doon. Kaya yung iba, naglipa na sa earth. Yung iba, nakakulong sa bottomless pit. Tapos hanggang sa pagdating ng tribulation period, ibabaksak sila dito. Ibabaksak sila ni Michael sa earth. Ipoposes ngayon ni Lucifer yung Antichrist. O yun na. Yun na simula ng tribulation period. Hanggang after 7 years of great tribulation, bababa na si Cristo, kasama na tayo. Maghahari na tayo ng 1,000 taon. Maghahari na si Cristo ng 1,000 taon sa lupa. Hanggang sa pag natapos na ang preaching of the gospel to all the world, and then the end shall come. So darating na yung last judgment. Pag nagkaroon ng last judgment, ngayon, gagawa naman ng mga bagong langit at bagong lupa. After the last judgment kasi, kailangan tumira na tayo dun sa bahay natin dun bago tayo dalhin dun, bababa muna yung New Jerusalem. Kailangan may paglagyan muna yun, bagong earth. Gagawa muna ng bagong earth bago bababa yung New Jerusalem. O doon na tayo forever and ever.
Pero after a thousand of years reign of Christ, maghahari mo na si Kristo dito sa lupa. Pagkatapos niya maghari sa lupa, tapos na yung ebanghelyo pangangaral, isusuko na ni Kristo ang lahat ng paghahari sa Ama. So maghahari na ang Ama sa lahat sa lahat. And that is the beginning of eternity. So hindi pumasok sa puso ng tao, narinig ng tenga, nakita ng mata ang hinihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. So very talagang very exciteful yun. Talagang very thrilling. Hindi natin talaga alam kung ano gagawin ng Diyos sa atin dun ano gagawin natin dun. Ang nalalaman lang natin, sasamba tayo lagi sa Diyos, magpupuri, tapos magpe-fellowship. Ano pa? Wala pang sinabi, hindi nga pumasok sa puso ng tao. Hindi nga narinig ng tenga May nakarinig nga si Pablo. Mga bagay doon sa langit, hindi naman pwede sabihin Ganun ang gusto ng Diyos full of secrecy. Gusto niya excitement. Na-excite kang makarating sa langit para makita mo na ano itsura ng Ama. Makita mo na yung pangalan mo sa puting bato. Ano yung bago mong pangalan. Full of excitement kasi nakakaluwa natin sa Diyos ang magtago ng sikreto. Makita mo kahit si Jesus na pinagtaguan niya ng sikreto. Hindi alam ni Cristo kailan siya bababa. Kasi nakalulugod sa Ama maglihim. Sabi sa sa Proverbs 25:2. Nakakalugod sa Diyos ang magtago ng lihim. Kaya yun ang ginawa ng Diyos. Ang napakaraming lihim. Pero pagdating sa langit, sabi, hindi na tayo magtatanong ng anumang tanong. Bakit? Perfect na tayo doon sa langit Alam na rin natin ang lahat. At makakaalam tayo na ng lahat ng katotohanan. Kasi ang katotohanan lang ngayon binigay sa atin yung way of salvation. Kaya sabi, yung nasusulat para sa inyo at sa inyo, para sa ikaliligtas. Yung mga bagay na nalihim sa Diyos yun. Ang dami nag-e-expose sa internet kung ano-ano mga lihim ni binubog dyan. Galing ba sa Diyos yun? Ito, malalaman na talaga natin kung ano ang lihim ng Diyos. Sasabihin na lahat Ano yung sinabi ng 7 kulog? Ano yung itsura ng opamine na isa lang ang mata na anghel? Ano yung itsura nung anghel na puro wings, na puro mata? Ang daming sikreto, ang daming kababalaghan. Pero ang importante sa Diyos kasi, makaalam tayo ng katotohanan. At ibinigyan tayo ng Diyos na espiritu ng pananampalataya. Ibinigay sa atin ng Holy Spirit para gabayan tayo sa kaliligtas. Para na sa ganon, sa araw-araw na pamumuhay natin, makapamuhay tayo kay Kristo. Kasi ang bagong pagkatao natin, kalakip kasama ni Kristo. Kaya nung muling mabuhay si Kristo, gumawa ng sample sa Jerusalem. Muling nabuhay ang mga saint doon. Nabuhay si Abraham doon, sina Elijah. Pero namatay din ulit. Bakit? Hindi yun ang talagang muling sumampo lang na mayroong muling pagkabuhay. Kaya sabi ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay, para saan pa pananampalataya? We eat, we drink, and tomorrow we die. What's the use of faith? Kaya tayo nagtitiyan ng pananampalataya kasi mayroong buhay na walang hanggan. There is a life resurrection. May muling pagkabuhay. Ang naging unang bunga si Kristo, siya unang binuhay. So kung walang muling pagkabuhay, bakit pa nga tayo magtitiyagan mananampalataya? Wala pala muling pagkabuhay. Diba? Hindi gawin mo na lang lahat ng gusto mo. Eat, drink, and then be merry for tomorrow you die. Yun na lang. Yun ang motto ko nung araw Eat, drink, and be merry for tomorrow you die. Wala akong iniintinding Diyos. Wala akong iniintinding kung ano. Gagawin ko lang ang gusto kong gawin. Kaya nung nabuhay ako dito sa lupa, lahat ng ginusto ko talaga, ginawa ko ng bata. Kaya na-fulfilled yung yung mga gustong-gusto kong gawin lang, nagawa ko. Bata pa ako, makasalanan na ako. Nito na lang nung tawagin ako ng Diyos, nagkaroon na ako ng takot sa Diyos. Hindi pala dapat gumawa ng kasalanan. Kasi pag gumawa ka ng kasalanan, pupunta ka sa impyerno. Yung mga hindi tutugon sa Ebanghelyo, pupunta sa impyerno. Pero yung nagtiyaga, nagsumika, buhay na walang hanggan. Kaya nagtitumibay tayo sa pagtitiyaga, pagtitiis. Kaya sabi yung mga kapag-ibig sa gawa, ito na maliligtas. Yung mananatiling tapat, hanggang wakas, ang maliligtas. Ano ba yung wakas? Ano ba yung wakas natin? Hindi natin alam ang wakas natin Tayo ba yung mamamatay o hindi tayo mamamatay? Yun ang wakas Maaaring ang wakas mo, namatay ka na. Tapos bubuhayin ka magulit. O maaaring hindi ka naman namatay. Hindi natin alam yung future event na yun
Ang alam natin, by hope we are saved. Ligtas tayo sa pag-asa. Tayo yung pag-asang yun, hindi nakikita yung hope na yun. Kasi kung nakikita mo na, pwede ka na maglabo eh. Pag nakikita mo na ligtas ka na, di okay na pala, ligtas na pala ako. Pwede na ako maglabo eh, hindi nga, by hope yun eh. Kaya tumitingin tayo sa malayo na katulad ni Moses. Tinaligdan niya yung pagiging Prince of Egypt. Tinaligdan niya yung kayamanan, kapangyarihan. Sumama siya sa kapwa Israel niya na alipin. Ang tinitignan niya yung future event, si Kristo tinignan niya yung kaligtasan. Pinakamahalaga ang kaligtasan. Makamit mo mga lahat ng bagay sa mundo, lahat ng karamihan, kayamanan, karunungan, kilala ka, talagang napakagaling mo. Successful ka, what's the use of that? Pupunta ka sa impyerno. Ang tunay na successful, pupunta ka sa langit. Kaya ang tunay na pagpapala, yung buhay na walang hanggan. So doon tayo mag-focus na mabuti. Yung acceptance of Jesus Christ, tanggapin mo lahat ng salita ni Kristo, ipabuhay mo. Nang sa ganun, kapag nananatili ka, ligtas ka, nandun yung pamumuhay mo sa salita. Binigyan ka ng tunay na pananampalataya. Kaya ang pananampalataya natin kay Kristo, ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon, pananampalataya kay Kristo. Dahil siya ang namatay para sa atin. Imbis na tayo yung mamamatay sa krus, hindi na, siya na. Kaya iniligtas na tayo. Tapos na kaligtasan. It is finished. Consumatomes na nga eh. Tapos na ang pagliligtas, ang gagawin na lang natin, mananatili tayong ligtas. At ang kaligtasan kay Kristo Jesus lang. Kaya araw-araw tayo nabubuhay kay Kristo. Ang buhay na ikabubuhay mo ngayon, pananampalataya kay Kristo Jesus. Na siyang umibig siya at nagbigay ng kanyang buhay. Siya ikaliligtas mo. Ngayon, ligtas na tayo. Ngayon, para naman magningning tayo dun sa langit, makapagligtas din tayo. Ang una mong ililigtas, kaluluwa mo. Bago ka pa makapagligtas ng iba. Kung baga sa swimming, marunong ka ng lumangoy, maililigtas mo na sa sarili, hindi ka na malulunod. Pwede ka nang sumangit ngayon ng nalulunod. Bakit? Marunong ka ng lumangoy. Kung hindi ka paligtas, paano ka makapagliligtas? Kaya sabi na doon, hayaan mo sila mga bulag ng tagapagturo. Yung bulag ng tagapagturo, mahuhulog sa hukay yung tinuturo. Kasama nung nagtuturo. Bulag, hayaan nyo sila. Pabayaan natin yung mga relihiyo na yan na hindi nagtuturo ng wagas na aral. Mag-focus tayo kay Kristo. Lahat ng salita ng Diyos na tinuturo sa atin, pag sumikapon mong gawin, you are perfect, sabi ng Diyos. Kung kailan tayo mga perfect na hindi napipisul sa salita, ang lahat ng tunay na sumasampalataya kay Kristo, lahat ng aral ni Kristo, tinutupad niya sa abot ng kanyang makakaya, to the best of His ability. Yung hindi natin kaya, ang Diyos ang gagawa nun. Ang gusto ng Diyos, gusto mong sumunod. Ang banal, magpapakabanal-banal. So magpapakabanal-banal ka na. Yun ang hindi ko nagawa nung una eh. Nung ako'y Kristiyano, hindi ako nagpapakabanal-banal. Pastor na ako, hindi pa rin ako nagpapakabanal-banal. Bago ako nag-iikap mo nun, talagang tagal eh. Talaga ang hirap bumunod ng pera. Sinisigurado ka muna, kalooban ng Diyos to. Pagdating sa pera, yung nag-serve God. And the money, you have to choose. Pipiliin mo paglilingkod, pera ba o Diyos? Pag pinili mo pera, hindi ka na makakapaglingkod sa Diyos. Bakit? Hindi ka mag-iiga po eh. Ibubulsa mo yung pera mo, hindi mo luluwalatiin yun na tinatatilig mo. Pero kapag ang pera, hindi mo na Diyos, hindi mo na ito iniibig, Diyos na, madali mo ibigay ang pera. Sandali, kaya naman babahasa yun ng pagpapala. Kasi sabi ng Diyos yun. Yun lang ang talata ng Biblia. Na sinabi niya, subukan mo sa araw na ito. Kundi buksan ko bintana sa langit, busa kita ng pagpapalang walang silid na kalalagyan eh. Wala ka makikita sa Bible na nagsabihan yun na subukan mo ko. Yun lang. Basahin nga natin. Malaki 3:10. Hirap ng bago ba?
Buti pa yung luma eh. Madaling buksan ito. Ang bago kasi, ang hirap eh. Kailan, lawayan mo pa eh. Tagal ah. Naiinip na ako. Tagal ah. Sa Katoliko may taga-basa. Bago makarating doon sa pupuntahan, ang tagal ah. Ito, basahin natin. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Binuhin mo, ito lang ang nagsabi, subukin mo ako ngayon sa bagay na ito. Ano yung bagay na ito? Yung huwag kang magnakaw na ikapag. Bakit? Kasi yung trabaho, sumpa. Tinan nyo kami mga pastor, nilis kami sa sumpa, hindi kami nagtatrabaho, sa Diyos kami nagtatrabaho, Diyos nagpapaswerte. Pero kayo nakasumpa, para maalis kayo sa sumpa, magbigay ka ng anikapot hando. Kasi sabi na Diyos, dahil sa kasalanan mo, Adan, wala kang sinumpaan lupa, magbubungkal ka, sa sarili mong pawis mong gagaling ka, ay magtatrabaho ka. Kaya ang trabaho, sumpa. Kaya sabi ng Diyos, nasumpa kayo ng mga sumpa. Saan kami nasumpa? Nagnanakaw kayo ng ikapot mga handog. Kaya nakabalik na tayo sa ikapot mga handog. Kaya may dalawang handugan ng Revelation binigay kay Brother Manny. Yung wave offering, tsaka best offering. Yun na lang ang paghahandog na hihingi ng iglesia. The rest, tithes and offering na. Yung offering ayon sa puso mo, yung handog mo eh. Kasi pag nag-iga po ka, maghahandog ka eh. Ayon sa puso mo, sabi ka 2 Corinthians 9:7. Ang inyong pagbibigay ay dahil maligaya ang inyong puso. Buo sa puso mo, sarili mong kalooban pinagpagkaan mo, ayon sa sukat ng pananampalataya ng ibinigay mo. Kung kasumukan. Kaya tuloy natin, ha? Magkaroon ng pagkain sa akin bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga humbog. Kung hindi, bubuksan ko sa inyo ang mga dungawan sa langit. Pero mo, pag nagbukas ng dungawan sa langit. At ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So yung pagpapalang ibang ibibigay sa atin spiritual, physical, material. Talagang walang silid na paglalagay, hindi kasi sa spiritual mo, sa physical mo, sa material. Lahat yung puno yung spiritual mo, yung physical mo puno, pati material mo puno. Laging puno-puno lahat yun. Talagang sagana, siklik, umaapaw lahat yun. Kaya mamimigay ka, hindi ka pwedeng hindi mamigay. Tinan mo yung magayaman, ba't mamimigay? Ang dami lang yung pera eh. Bakit may philanthropy? Ang dami-dami nilang pera, hindi nila magatong pera nila. Kaya akala nila, pag nagbigay sila, nagbudbud sila sa duha, pupunta sila sa langit. Ay nakasulat sa 1 Corinthians 13, kahit nasunugin mo pa yung sarili mo, wala kang pag-ibig. Kahit ibigay mo lahat ng kayamanan mo sa duha, wala kang pag-ibig. Hindi ka pa rin bumunta sa langit. Bakit? Ang Diyos ang pag-ibig. Bago naman ibigay ng Diyos ang pag-ibig kayo, inibig ka muna ng Diyos. Kaya nagbigay ng free will ang Diyos sa atin. Para makita niya kung sino yung iibig sa Kanya. Kaya nung makita ng Diyos ang iibig sa Kanya, inibig niya. Kaya una tayong inibig na. Bakit? Alam na yung pasimula ng katapusan mo eh. Alam ng Diyos na iibig ka sa Kanya. Kaya inibig ka niya. Isinulat ka niya sa aklat ng buhay, pero you are saved by hope. Hindi niya gagawin na save ka talaga na kitang-kita mo ng save. Hindi. By hope lang. Para na sa ganun, magsumikap ka na yung hope mo, maging realidad. Tumingin ka doon sa hope mo na yun, sa future event, naligtas ka. Kaya nagkaroon tayo ng fear of God eh. Nakakatakot, biruin mo, ligtas ka naman, tapos mawawala pa. Kaya sabi ng Diyos, mag-iingay ka sa inyong sarili, baka mawala nyo yung pinagpagalan ng mga apostol. O baka mahulog ka sa sarili mong katigagaan. Manatili kang tapat hanggang wakas, ikaw ay maliligtas. Excuse me. Kaya napakahalaga ng pananatili sa Word of God. If my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I'll give it to you. O iyon ba isang talata ng Diyos talagang
Sige, subukan mo kung ask anything, I'll give it to you. Pero may condition. If my words abide in you, yung aral ni Kristo, yung salita ni Kristo, and you abide in me. So naglagay ang Diyos ng iglesia, si Kristo ang ulo. So mananatili ka sa iglesia itinayo ng Diyos, huwag kang aalis dyan, manatili ka dyan. Yan ang unang pag-ibig mo. Pag umalis ka dyan, para ka makabalik sa unang pag-ibig mo, walang second love. Walang pangalawang pag-ibig, first love lang. And first love never dies. Kaya isa lang yung pag-ibig, isa lang ang pananampalataya, isa lang ang pag-asa. Kapag yung pag-asa na yan ay binaliwalaan pa, wala namang pangalawang pag-asa. Kasi Ephesians 4:3, isang pag-asa, isang pananampalataya, isang Diyos. At saka isa lang ang buhay natin. It is appointed unto man to die once and after death, judgment. Kaya wala nang habol. Pag namatay ang tao, wala ka ng habol. Kung sumatumis na yun. Hindi ka nabibigyan uli ng Diyos ng panibagong buhay uli. Walang pangalawang buhay. Walang reincarnation. Ang Diyos lang ang nag-reincarnate from God, from word God to flesh. Yung Diyos lang tayo, wala. Pero kinuha ng Hindu religion niya. Di ba, reincarnation? Yung tinatawag nila Dalai Lama. Yung Dalai Lama, yun daw yung mga nagiging hari sa Tibet, yung mga priest of Tibet, na nabuhay na nung araw, tapos yung taong yun, yung kaluluwang yun, nabuhay na nung una. Yun naman mga batang maliit, kung yun ang magiging hari sa kanila, inaalagaan na nila. At tawag doon, Dalai Lama. Walang ganon, ano? Kaya yung iba naman, pag hindi Dalai Lama, huwag mong galawin yan. Halimbawa, yung mga itis, yung mga daga. Kaya walang pinapatay sa kanilang mga hayop eh. Kaya sila vegetarian. Kasi baka pag pinatay nila yung daga, mapatay nila yung tatay nila. Sabi nila, huwag mong patayin yan, baka tatay natin yan. Yung ipis, hindi ba patayin yun? Kaya ang dami-dami dun. Kaya vegetarian sila, hindi sila kumakain ng mga hayop. Kaya yung baka, ginawa nila yung Diyos eh. Ganoon mo, halimbawa, sa pabrika sa Hindu, may pumasok na baka, tigil mo na trabaho. Magpupuri mo na sila sa baka. Tapos nung panahon na nagkaroon ng mga baha-baha, nagbigay ng US ng maraming corned beef. Nakita ng mga Hindu, yung Diyos nila, inilagay sa lata. Target nung araw, target, ang sarap na corned beef yan, wala na ngayon yan. Nung araw dito, may tindahan nanay ko, lagi akong kumuupit ng target na corned beef, ang sarap eh. Kahit hindi mo lutuin nun, palaman mo lang sa muna, ang sarap eh. Ngayon, wala na ako nakikita target na corned beef. Wala na. Sila nung makakita, yung Diyos daw nila nilagay sa lata. Hindi kumain ng corned beef yung mga yun dahil ang Diyos nila kakainin yun eh. Hindi mo na idudulat ni Satanas, no? Grabe. Hanggang ngayon, deceive ang buong mundo. Pati mga hari, deceive. Deception. Lalo ngayon, ang tindi-tindi talaga. Pag nakikita ko yung sa internet, talagang misa, ayoko na tuloy magbukas. Yung TikTok, yung Facebook video, talagang nandun, puro kontra lahat sa Bible. Yun ang gusto niya, Satanas niya, ilihis ang tao eh, doon sa talagang Bible message. Inilalagay doon sa mga Book of Enoch, Jubilee nga. Yan ang madalas mo makikita, kakaiba. Tobit, yung mga kung ano-ano mga apocryphal book, na hindi naman inspired by God. Buti tayo, nabigyan tayo ng revelation dyan na bago dumating yan, talagang yun lagi sinasabi ng Diyos sa akin, pagsabihan ng iglesia, mag-ingat sa mga maling aral. Kasi yun ang forte ko eh. Kaya ang dami nagalit sa akin sa LCD dahil pag mali ang aral, nilalabanan ko kaagad eh. Pag may mali kami tuturo, teka, sandali. Tatanda ako pala si Brother Bill, symposium namin. Tapos, maya-maya, sabi niyo, may nagtuturo doon tungkol sa hirap ni Kristo. Tapos bigla sumabad si Brother Bill, katulad nung si Veronica doon, sabi. Nung yung pahiran ng tuwalya, yung mukha ni Jesus, tatlong mukha. Teka, sandali. Mukhang sa comics yata. Ayusin natin to ha. Walang ganyan sa Bible, Pastor Phil. Anong Veronica, tatlong mukhang ngayon yung shroud of Turin naman ang pinapalabas nila. Pwede bang mangyari yun? O ngayon, yung shroud of Turin naman ay tinataas nila. Noong araw yung kay Veronica, yung dinigit sa tuwalya yung mukha, lumabas tatlong mukha ni Cristo daw. Doon sa tuwalya, si Veronica daw yun. Alam mo sa Katolika, dami nila na-invento mga pangalan. So, malis tayo dyan. So, ibig sabihin,
Ang acceptance of Christ, acceptance of the Word of God. Na kailangan tanggapin mo ang salita, ilagay mo sa buhay mo, sa puso mo, para hindi ka magkasala, makaiwas ka sa kasalanan. Psalm 119. Ito na naman, hahanap pa naman tayo. Teka, kaya minsan ayoko na magbabasa dito sa Bible ko. Nilipad na lang. Dito tayo nagtatagal eh. Pagbabasa ng Bible eh. May kalaban pa yung hangin. Eto, natagpuan ko rin. Eureka! I found it. Eto, Psalm 119:11. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos iniingatan sa ating buhay. Yung buhay natin dito sa lupa, iingatan natin na ang salita ng Diyos ay tamang buhay natin. Upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kasi kung Word of God, lagi ipamumuhay mo, hindi makakasingit si Satanas. Ipamumuhay mo si Kristo eh. Hindi siya makakasingit. Kahit gumamit pa si Satanas ng Word of God, may Word of God kang panlaban talaga sa kanya. Kasi ang ginamit ni Satanas kay Jesus is Word of God eh. Di ba puro Word of God? Anong ginamit din ni Kristo sa kanya? Word of God. Pero sinasabi ni Kristo, it is written. It must be done. Si Satanas walang sinabing it is written eh. Kasi gusto niya nang gamitin yung Word of God para magkasala si Kristo. Di ba sabi, tumanong ka dyan. Di ba sabi ng Psalm, sasaluhin ka ng angel, hindi ka magugurlisan, masusugaran, tumanong ka na. Do not tempt the Lord your God. No, pati yung sinabi na, ayan kumain ka, nagugutom ka. Di ba ang tao, pag nagugutom, dapat kumain. Man doesn't live by bread, but by every word that comes from the mouth of God. It is written. So, ganun din tayo. Araw-araw, sasabihin mo kay Satanas yun, hindi, it is written. Kung ano yung Word of God na gagamitin sa iyo, siya gumamit ito eh. Word of God din ang gagamit, the sword of the Spirit. Kaya double blade yun sa atin eh. Yung kay Satanas, isang blade lang yun. Tayo double blade eh. Talagang literal and spiritual tayo. May mga literal kasi sa Bible na binibigyan na literal talaga yan. Katulad ng langit, impyerno. Yung iba sinasabi, hindi daw literal yung langit at impyerno. Ang impyerno daw nandito sa lupa. Yung langit, imagination daw yun. Iba sa buhay mo. Pag nasa impyerno ka, natiglan natin kung ano isipin mo. Kaya mga kapatid, pag tinanggap mo si Kristo, tatanggapin mo yung aral ni Kristo. Kasi pag hindi mo tinanggap ang aral ni Kristo, merong hahatol sa iyo sa huling araw, yung salitang sinalita ni Kristo. Kasi ibinigay na ng Ama kay Kristo ang lahat ng paghatol. Sabi sa John, ayoko nang buksan to, ang tagal eh. John 5:22. Ang Ama ay hindi humahatol sa kanino man tao, pagkat ibinigay na ng Ama sa anak ang paghatol. Matthew 28:18. Na ibigay na sa akin ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. John 16:15. Sabi na, ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Ang lahat ng kayamanan nasa Ama na kay Kristo, ang lahat ng kayamanan na kay Kristo. Kaya mayaman tayo, bakit? Katawan tayo ni Kristo eh. Pag mayaman yung ulo, di ba mayaman din yung katawan? Ngayon yung kayamanan natin, dito sa lupa, hindi naman importante kasi mawawala din naman eh. So yung kayamanan ibinigay sa atin ng Diyos ngayon habang nasa lupa, yung physical na kayamanan. Health. Tingnan nyo ito yung practical mind na lang. Ang dami-dami mong pera, laksa-laksa ang pera mo, may sakit ka. What's the use no sa laksa-laksa pera mo, may sakit ka? Hello. Ba't ganon? Nag-brown out na ako. Hello. Saan kaya ito? Hindi kaya sa ano? Amen na! Amen!